So sir, from investment friendly ang ating bayan, paano naman po ang ating peace and order? Kasi po, napapabalita na ang Kabuyao ay isa na sa magulong bayan dito sa lalawigan ng Laguna. Alam nyo, kasama yan sa kasama yan sa development at kita ko yan sa mga assignments ko na pagka talagang nagkakaroon ng development ang isang lugar, dadami ang tao, lahat ng klaseng tao pupunta dyan. Pero ang medyo nakakalungkot dito sa atin, konti ang investment, dumami ang tao na medyo, kung ikukumpara nga natin Santa Rosa at Calamba, ang mga subdivisions natin hindi naman natin matatawag na middle and upper. Yes. So nasa lower yung ating housing, sir. Subdivisions and nakakalungkot na makakarinig ka ng ganitong mga petty crimes at minsan nga hindi petty na merong mahuhuling mga kidnappers dito sa lugar natin, pinamumugaran tayo o dito sila nagtatago. Pero pagka naman nakita siguro ng ating mga kababayan na magkakaroon tayo ng puspusang drive sa peace and order and everybody gets involved sa peace and order, madali lang natin solusyonan yan. Yung aking experience bilang isang police officer, siguro magagamit ko yung aking connection sa mga naging tauhan ko na sila ngayon ang mga namumuno. We can tap them to give priority para mabigyan ng medyo magandang peace and order situation ng ating bayan. Yan naman po, dyan po sa sinabi niyo na magagamit ninyo po ang inyong kakayahan bilang isang opisyal. Ito naman po, madami po ang nagtatanong o masasabi na natin natatakot na baka daw po kapag kayo na ang namuno dito sa bayan ng Kabuyao, ay maging batas militar po tayo. Yan, itanong na rin sa akin yan. And ang sagot ko itanong nyo sa mga naging tauhan ko, itanong nyo sa lahat ng pinag-assignment kung saan ako na-assign, kung paano ako magpalakad. Yung batas militar po, kung ang sinasabi nyo ay yung martial law noong 1972 up to 86, nilabanan po natin yan. Nakulong na po yung aking kapatid dahil sa paglaban sa batas militar. Ako po ay kamuntik ng namundok. Kung hindi niyo po na itatanong, noong pong nanumpa si Presidente Cory, yung pong buong contingent ng Batangas ang nag-secure sa Green Hills dahil dinala ko po kasama ng provincial director ko. So, hindi po ako ang tao na mag-violate ng batas. All my life, all my 34 years, buong 34 na taon ko sa serbisyo, ako po ay nagpatupad ng batas. Hindi po ako nag-violate ng batas. At kung ang sinasabi niyong batas militar, maging mahigpit tayo sa mga kriminal, sa mga involved sa drugs, sa mga lumalabag ng batas, talaga pong wala tayong compromise yan. Yun po, kung yun ang concept niyo ng batas militar, yun po ang gagawin natin. Pero kahit minsan, hindi natin pwedeng harasin o ibatas militar ang sumusunod sa batas. Law-abiding citizens must get the full protection of the law. Sir, may mga nagpapasalamat po nating mga kababayan dito sa Kabuyao dahil sa binigay po ninyong tulong dito sa nagdaang ating flood, yung pong Bagyong Ondoy, natulungan niyo po sila. Nais po lamang nila sabihin na sila ay nagpapasalamat. Wala pong anuman, isa pong maliit na tulong lang po yan galing sa ating mga kababayan din, sa aking mga kaibigan na nagbigay ng tulong sa akin at konting halaga lang po yan. Nako, napakabuti naman po ng inyong puso at yung birthday niyo po, gagawin niyo pong medical mission, saan po ba yun? Dito, kasi alam nyo, sana napakagandang pagkakataon upang maimbita ko yung aking lahat ng mga supporters, yung aking mga leaders at magsalo-salo. Pero sa isang banda naisip ko na hindi po nararapat dahil nga po sa nangyaring kalamidad. Manapay, convert na lang natin yung gagastusin natin sa pagtulong sa ating mga kababayan. So magkakaroon tayo ng pamimigay ng mga salamin. Meron pong 2 ophthalmologists na dadating. Mamimigay din po tayo ng wheelchairs doon sa ating mga kababayang kinakailangan ng wheelchairs. Meron tayong medical dental kung saan yung aking anak na doktor ay nag-imbita ng kanyang mga kaibigan at siguro 12 hanggang 15 doktor sa dadating.
Tsaka meron pa po yata simultaneous na feeding program. Yes, meron tayong tinap na mga kaibigan, yung mga leaders sa mga barangay na magbigay ng feeding program doon sa mga kababayan natin na medyo nangangailangan ng konting nutrition sa kanilang mga pangangatawan. At bukod pa yata doon, sir, meron pa tayong legal counseling sa mga Papupuntahan ko rin yung ating mga nakakulong at yung anak ko ng mga abogado together with Attorney Leif Piña, pupunta sila doon upang tingnan yung sitwasyon nila, yung kanilang mga legal na problema at titignan natin kung may tutulong tayo. Isa po pala ang tanong sa inyo. Madami po ang nagko-question na bakit po kayo kakandidato bilang isang mayor, hindi naman daw po kayo taga-Kabuyaw. Katulad na nabanggit ko kanina, dito ako pinanganak, dito ako lumaki, dito ako nagkamuwang. Aking po mga magulang ay taga rito. Ang lahat po ng aking mga kapatid ay dito pinanganak at yung iba ay dito pa rin naninirahan. Si ate, si kuya, si Jojo. Ako po ay rehistradong botante ng Kabuyaw noong barangay election pa. At kung ako man po ay hindi nakakabalik dito ng malimit, ng madalas, ay dala po ng aking trabaho at obligasyon sa ating bayan. Subalit ngayon po na retirado na ako, ako naman po ay napakaraming panahon na para sa ating mga kababayan. At kahit minsan po, hindi ko itinatwa na ako ay hindi taga-Kabuyaw. Ako po, sa lahat ng aking dokumento at sa lahat ng pagpapakilala sa akin, ako po ay kilalang si General Jaime Bancho Caringal na taga-Nyugan, Kabuyaw, Laguna. Ito naman po ang katanungan, personal na katanungan ko sa inyo, General. Dahil po bata pa kami ni Pedro. Marami pong kabataan ngayon na medyo skeptic na sila. Na parang sasabihin nila, bakit ba boboto pa ako pare-pareho lang naman po lahat ng kumakandidato. Ano ba yung maibabago niyan? Pare-pareho lang yan, mga korap yan. Ano po ngayon ang mensahe ninyo at sa tingin nyo maitutulong ninyo sa aming mga kabataan? Huwag po nating kalimutan yung sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kayo po dapat ang huling maging skeptical sa kinabukasan ng ating bansa at particularly ng ating bayan. Hindi po dapat kayo panghinaan ng loob, dapat po kayo ang manguna. Dahil pag ang kabataan na ang nawala ng pag-asa, wala na po talaga tayong pag-asa. Yung ating pong mga matatanda at sa aking pong pakikipag-usap sa kanila, especially yung mga katulad kong retired na alam nyo, 10-15 years from now, isa-isa na kaming mawawala sa mundo. So napaka-importante ng kanilang magiging desisyon at ng kanilang magiging galaw ngayon, hindi para sa mga matatanda dahil mawawala na nga po kami, o hindi para sa kabataan dahil ito ang mga susunod na mamumuno sa ating bayan. At kung hindi po maganda ang ating magiging simula, buhat ngayon, talaga pong palubog na tayo ng palubog na tayo ng palubog. So mga kabataan, kung ang hinihingi nyo sa akin, ano ang may tutulong ko sa inyo, babaliktarin ko po, mga kabataan, ano ang may tutulong nyo sa ating bayan. At kayo ang magsabi sa akin kung ano ang dapat nating gawin sa ating bayan, pangungunahan ko kayo. Napakagandang mensahe po ng General. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you, sir. Maraming salamat, Jerome. It's a pleasure to have you here in our show dahil napakarami po namin natutunan sa inyo. Maraming salamat. At sana po, hindi ito yung